Akala ko may nagpapakita na. Ang dami-dami naman pwede pagsabitan ng damit. Tapos kulay puti pa. Akala ko may nagpapakita na sa aking white lady. Nagulat ako. Natatakot na ako. Mayroong isang lalaki, may tapang at titig. Taglay ang Kahit shaman ako, nakakaramdam pa rin ako ng takot kasi tao pa rin ako. mga espiritu'y di sumusuko. Siya ang Kaluluwa ka ba? landas ng kababalaghan. Lihim ng kaluway, kanyang tinutuklasan. Walang tigil, walang Pwede ka na, Joban? Pwede na. O pre, ano bang nararamdaman mo ngayon dito? Parang may magpaparamdam talaga. Parang matinding sabakan to. Medyo iba yung pakaramdam ko. Alam niyo yung ayokong isipin na para ako natatakot. Ayoko isipin yung para ako natatakot pero ibang-iba yung ano ng energy rito sa bahay na to. Ibang-iba. bawat galaw, bawat ritual. Nandito na kami sa bandang likod ng bahay pero alamin natin. Medyo kung mapapansin nyo, sobrang luma ng design ng kisame. Wallpaper pa yung ginamit nila eh. Tapos dito, alos man, ano na rin, sa sobrang katagalan, nabakbak na yung ibang plywood. Kasi ito yung dirty kitchen. Tagusan niya hanggang labas ko sa likod. Kanina nung sinulat namin ito ni ate, ng laki ulo ko eh. Parang may nakita akong figure na shadow siya eh. Ang ano ng pakaramdam, mabigat yung pakaramdam dito sa bahay. Kasi nga, may mga imprint pa rin kasi naiwan. Yung banyo. Grabe, sobrang sa tagal ng panahon, iba yung ano niya, iba yung aura dito sa loob ng banyo. Tapos kung mapapansin yung bagsak na rin yung kisame, kasi nga yung sa tagal ng panahon, yung mga bubong nagkaroon na ng butas pag umuulan, pumapasok na yung tubig. So yun yung naging cause or dahilan kung bakit bumagsak tong kisame na to. Humihina na yung pundasyon ng bahay na sobrang tagal na siyang abandonado. Umugong. Narinig akong umugong. Kala ko may nagpapakita na nakalutang na babae. Nagulat ako dun sa nakita ko. Akala ko meron ng white lady. Floor wax. Patalan bumulas. Hindi ko abot na pag ano dun sa taas. Parang may gumagalabog. Narinig yun. Umano sa kahoy. Parang may kumatok doon sa kahoy. Karamihan dito sa second floor, may mga gamit na nakatabi rito. Pero iba pa rin talaga pakaramdam ko rito sa bahay na to. Meron pang paniki na lumilipad. May babae ito. May babae ako nakita doon, nakatayo.
Kwarto po yan. Babae siya na mahaba buhok. Makita ay talagang Nakatayo siya rito, nakatingin sa atin. Nakatingin sa amin yung babae dun. Sige, okay lang. Ito, ang ganda pa nung design na ginawa nila dito sa may hagdan. Ang ganda nung design na ginamit nila dito sa may hagdan. No? May mga nakaukit pa, oh. Grabe, sobrang antik na. Hagdan pa lang, antik na talaga. Yung mga gamit, halos nandito pa. Ito kasi yung ano, isa sa mga dapat pag-ingatan kasi butas na siya. So nilagyan na lang ng cover para hindi magkaroon ng aksidente. Ito yung nagulat ako nung pag-akyat ko kasi pagtama ng flashlight ko, akala ko may nakalutang na yung pala yung damit nila na nakahanger. Eh pag nandun ka sa baba, pag nasa first na hagdan ka ng baitang hagdan, makikita mo siya nakalutang. Kaya medyo kinabahan ako dito. Tapos kung mapapansin nyo yung ibang kisame kasi natanggal na. Anong meron dyan? Pag-iba na? Dito meron pa rin isa pang banyo. Second floor na to. May cabinet pa rin pero sobrang luma na rin yung cabinet. Iba yung pakiramdam ko rito sa loob ng banyo. Parang may gustong makipag-usap sa akin. Parang may gustong makipag-usap sa akin. Kasi ito, pangalawang banyo, magkatabi lang sila. May bathtub. May bathtub pa pero sobrang ano na siya, napabayaan na. Tapos yung kisa may bagsak na rin, oh. Unti-unti nang natutuklap. Iba yung pakaramdam dito sa bahay na to. Kahit na marami nakatira. Iba yung pakaramdam ko rito. Merong gustong makipag-usap sa akin pero aalamin ko pa kung ano ba siya. Dito sa second floor kasi wala nang power supply. Walang any connection na kuryente. Dito tayo gagamit ng EMF. Alamin natin kung magre-reactivate yung EMF. Oh, kasi damit. Yun pa rin damit. Nagulat ako. Natatakot na ako. Kahit shaman ako, nakakaramdam pa rin ako ng takot kasi tao pa rin ako. Pero syempre, kailangan natin lakasan yung loob kasi meron tayong kailangang malaman dito sa bahay na to. Pwede ka pa magparamdam? Dito ako nakakita ng babae na nakatayo dito sa lugar na to. May babae doon. May babae ako nakita doon nakatayo. Na to. Pero ayoko kagad i-assume o isigurado na kung totoo hindi nakita ko kasi kailangan natin gumamit ng EMF. Ito yung magbibigay ng patunay sa atin na pag to nag-react, meron tayong kasama. Pwede ka ba magparamdam? Pwede mong pailawin itong EMF ko. Magparamdam ka na. Yung baritong nakikitira na ibang nilalang, kaluluwa ba o elemento, pwede ka ba magparamdam? Pailawin mo itong EMF ko. Magparamdam ka na. Nakita na kita eh. Nakita na kita.
kailangan pa rin talagang pag-ingatan ng bawat takbang kasi yung mga bukas, yung mga flooring. Ano ba may mga baka lumusot kayo? Oops. Focus. Narinig. Pwede ka ba magparamdam? Sumasagot yung EMF. Babae ka ba? Biglang may ma-detect yung EMF pero biglang nawawala. Kasi possible kasi yung nakikitira dito na ibang nilalang umiikot sa aking bahay. Kaya yung pakaramdam ko, kanina pa ako nahihulog. Pwede ka ba magparamdam ulit? Kasama ka ba namin ngayon? Ito yung sign na meron tayong kasama ngayon dito sa bahay. Pwede ba magparamdam ka ulit? Kaluluwa ka ba? Kaluluwa. Ikaw ba yung nakita kong babae kanina nung umakit ako sa hagdan? Alam mo bang matagal ka ng patay? Sumagot. Gusto mo ba ipagdasal kita? 3 ilaw. Kasi yung 3 ilaw na yun yung palatanda ko na siya nagre-react. Yun yung palatanda ko na umuoo siya. Kasi pag to umabot sa pula, ibig sabihin galit na siya. Marami ba kayo rito sa bahay? Marami kayo dito? May mga elemento bang nakikitira dito sa bahay? Meron. Bukod sa kaluluwa, react siya. Bukod sa kaluluwa, meron pang elemento na nakikitira dito sa bahay. Hindi na ako nagtatanong, wala na yung respond o hindi umiilaw yung internet. Ibig sabihin, hindi siya contaminated. Kasi nga dito sa second floor, wala nang power supply. Oops. Medyo alangan yung lugar dito sa sumunod na area ng bahay kasi kung mapapansin nyo yung flooring bakbak na, tapos halos ilang kahoy, yung mga pundasyon na lang natira sa kami mga pato. Part pa rin siya ng bahay na posible parang may may nakikita ako na ito sa isang kwarto parang may nakatingin sa akin. Maliit lang siya, hindi ko masabi kung bata ba o matanda, pero maliit lang yung elemento na nakikita ko. Siguro nagkakaroon siya ng attraction dito sa ilaw tsaka sa ginagawa ko. Nakatingin lang siya doon sa part na yun. Uy, yan, lambot na. Medyo alanganin na yung flooring kasi bakbak na siya. Medyo nararamdaman ko malambot na rin yung tinatapakan ko, pero kailangan nating pag-ingatan yung bawat hakbang natin kasi may possible na lumusot tayo at pulutin tayo sa baba. Pero dito, dito natin makikita yung banyo na sinasabi nga ng mga taga rito na kung saan may nangyari. Pero hindi ko nababanggitin. Aalamin natin sa investigasyon natin kung yung nangyaring masama na yon kung nananatili pang nandito. Babae po. Ano lang. Saan daw tumatali? Kaya kailangan ko magbalansi kasi makitid yung lalakaran. Oh, Diyos ko tayo. Yan. Makitid yung tinutungtungan ko. Halos ano na siya. Bato siya pero kailangan mag-ingat. Oh my God. Oh, ingat ha. Ito yung
dadaanan papunta doon sa sinasabi nga nila na pinaka-critical na area, yung CR. Sobrang hirap ng dadaanan kasi once na magkamali ako, hulog ako sa baba. Kasi yung dadaanan ko, isang pundasyon ng bahay na sobrang kitid lang. Ito yung sinasabi nila na pinaka-critical dito sa parte ng bahay, yung CR ng may-ari. Pwede ka ba magparamdam? Pwede mo pailawin yung EMF? Paramdam ka na. Hindi kita hinahamon. Hindi kita hinahamon. Magparamdam ka na. Pwede ka ba magparamdam? Pailawin mo itong EMF ko. Kalapati. Kalapati. Saan? Sa taas. Sa bubong. Pwede ka ba magparamdam? Pailawin mo yung EMF ko. Pwede ka ba magparamdam? Kung meron ba akong kasama ngayon dito sa banyo na to? Kung nandito pa ba yung kaluluwa na sinasabi nila? Pwede mo bang pailawin yung EMF? Walang reaction yung EMF. Ayoko naman i-close kagad yung subject. Hindi porket hindi umilaw yung EMF, eh wala na. May possible kasi na mahina yung energy niya, mahina yung spirit energy niya, kaya hindi niya kaya magparamdam. Pero still, ito pa rin pakiramdam ko na mabigat yung ulo ko, parang kalahati, tapos para ako nahihilo na nasusuka. Iba yung aura dito sa loob ng bahay niyo. Pero iba, para akong nasusuka na hindi ko maintindihan. Pero syempre, kailangan ko pa rin alamin kung totoo ba talagang nandito pa yung kaluluwa niya. Nagre-react? Nagre-react na yung EMF natin. Possible na nagkaroon na ng energy. Nalimutan ako, pre. Ha? Nalimutan ako. Oo nga eh. Nagkaroon na ng reaction yung EMF. Possible kasi na mahina yung energy ng isang spirit kaya hindi kagad siya makapagparamdam. Kaya ngayon, ito, nagbigay na ng sign. Nagkaroon ng reaction yung EMF, pero sandali lang din, hindi siya ganun katagal. Lumalamig yung pakaramdam ko na hindi ko maintindihan. Umiikot dito sa paanan ko, sa binti ko yung hangin. Pero hindi siya hangin eh, malamig eh. Parang malamig na hangin. Basta hindi ko maintindihan, basta umiikot na yung lamig niya. Although na nakabukas ka yung mga bintana, pero hindi nanggagaling dyan yung hangin eh. Nanggagaling yung hangin, banda rito sa baba, sa paanan ko, sa binti ko, umiikot lang sa binti ko.
Pwede pa magparamdam ka pa ulit. Pailalim mo yung EMF. Labas na tayo. Walang sandali na nagparamdam dito pero nawala bigla. Diyan. Ito tayo dyan. Kay Teres. Ano ba? Baka maano ka ha? Kay Teres ng bahay. Medyo ano lang. At least kahit paano nung paglabas namin lumamig. Kasi nung nandun kami sa loob, halo-halo yung pakiramdam namin. Merong part ng bahay na sobrang init. Merong part naman na malamig. Hindi namin maintindihan kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay. Tara, baba tayo. Mas malakas dun sa kabila. Doon na. Parang biglang may sumalubong sa akin pag lapit ko rito sa pinto. Kanyang tinutuklasan, walang tigil, walang humpay. Layunin niya'y linisin ang mga landas ng kadiliman. Habulin ang mga kaluluwa sa panganib ay hindi magkatubiling sumabak sa pagkalugad ng kabilang buhay. Sa tuktok ng kadiliman, pagbibigay linaw sa mga kaluluwa at kapayapaan ng Sobrang lawak ng lugar nito. Ito yung likod. Merong nagagalit na wag ako magpatunog ng tebetan yung pinapatunog ko. Nandito ako ngayon sa likod ng bahay. Sobrang lawak ng lupa niya. Halos malalaki yung mga puno. Kaya lang nga, may nagpapaalis na sa akin. Nakakala nila kaaway ako. Hindi ako kaaway. Paniki. Hindi ako kaaway. Akala nila kaaway ako. Hindi ako kaaway. Sayang lang, napabayaan.